ito yung gagawin natin. Bali, troubleshoot tayo. Kasi yung inverter natin na to, display ng ano siya, LEI. Bali, ano siya, na loloko. Bali, tinignan natin yung 3-phase niya. Ayan. Okay naman yung kuryente. Ayan, sumunod 2 and 3. Okay din naman. 1 and 3. Okay naman yung kuryente. Bali, tinitingnan natin. Standby tayo dito. Titingnan natin kung ba't siya bumibitaw yung magnetic niya. Biglang bumibitaw yung magnetic eh. Ayan, ini-standbyan natin. Nahanap natin ngayon kung saan ang kakaroon ng problema. Ba't bumibitaw yung magnetic. Nag-o-off siyang kusa. Bali, pinalitan na natin yung off. Ayan, yung off, bago na. Pinalitan na natin yan. Bago na yung pindutan ng off. Kasi, nakala natin sa off. Ngunit, ano pa rin eh. Bumibitaw pa rin yung magnetic. Kaya, standby tayo dito. Tinitingnan natin kung bakit bumibitaw. Tinitingnan natin yung mga wiring. Okay naman. Intact naman yung mga wiring niya. Wala namang ano dito eh. Ayan. Sa overload switch niya, okay naman. Nakakabit din. Ayan, naantabayan na natin na mag-off. Ayan, mga nag-automatic na yung sa heater niya. Ayan, no? Ayan, nag-automatic na sila lahat. Ayan, titingnan natin kung ano, isa-isahin natin yung mga wiring. Mag-troubleshoot tayo kung mayroong maluwag o hindi nakakabit na maayos. Isa-isahin natin. Okay naman to, mga intact naman yung connection. Ayan. Parang ito, dito data nang gagaling. Ito, medyo nangingitim yung wire. Ayan, medyo sunog siya. Yung jumper niya, medyo sunog. Kaya titingnan natin kung dito yung problema. Nasa pangatlong inverter, ano siya, magnetic contactor. Yung bumitaw siya, oh, ayan oh. Bumitaw yung ano niya, magnetic. Yung dito sa main motor, bumitaw. Sabihin, dito nang gagaling yung linya niya. Naka-jumper siya dito sa line 2. Line 2 ng magnetic 3. Ayan. Ito, putol. Putol yung wire. Ayun, yung kita na natin yung problema. Ito. Ayan, putol yung wire niya. Putol yung paa. Ayan. Ayan, papalitan natin yan ng ano, pinaka-jumper. Yung ang gagawin natin. Bale, may naka-ready na tayo dito ano, pang jumper. Ayan. Ayan, palitan natin yung jumper yan. Yan pala ang dahilan kaya nag-o-off siya. Yung pinaka-jumper niya putol. Kunin natin, tanggalin natin.
Ayan oh. Ayan, putol yung isang paa. Pinaka-jumper. Kaya yung kuryente dito sa line 1 ay hindi makatawid dito sa line 2. Ayan, yung line 2 na to, ito yung nakakonect dito sa coil ng magnetic na para sa main motor. So na ngayon, lagyan na natin ulit ng panibagong jumper. Luwagan natin ng konti para maipasok natin. Ayan. Ayan, bali pinalitan natin ng bagong jumper. Kita natin. Ayan. Ayan, testing natin. I-on natin ulit yung magnetic para sa main motor. Ayan, nag-promise niya. Ayan, may display na siya. Ayan, dali dito pala nanggagaling yung problema. Ito na natin, na-troubleshoot na natin. Kasi kanina ang nangyayari ganito. Kapag lumuwag dito, diba, putol na. Putol na siya. Ayan. Bali, pag wala tong jumper, ayan, mag-off siya. Ayan, nag-off na. Kaya na mangyayari ganun. Ayan, lalabas dyan sa inverter. Ayan, LE. Ayan, tapos makamatay na yan. Bali, nawawalan ng supply. Dito lang gagaling yung supply ng ano niya, ng magnetic contactor na para sa main motor. Bali, higpitan na natin ulit yun. Diyan ang gagaling pala yung pinakaano niya, problema. Ayan, i-on natin ulit. Ayan. Ayan na. Ayan. Ayun. Pag in-on mo, ang reading kaagad doon ay may lalabas na 2005. Ang ibig sabihin nun, yung rimbus na inverter natin ay 5 horsepower yung capacity niya. Ayan, nakita na natin mga lods yung problema. Ayan, kahit galawin na, hindi na nag-o-off. Ayan, okay na siya, pwede na, ready na siya, pwede na siyang tumakbo. Ayan, testing natin, patakbuhin na natin ang inverter. Ayan, on. Ayan, okay na, tumakbo na siya. Okay. Hanggang dito na lang mga lods, okay na. Naayos na natin yung isang makina, yung machine number 1. Susunod natin ayusin yung kanina, yung machine number 3. Bali magbabaklas tayo ng main motor. Salamat mga lods.